good morning. Ayan. So, today's video po ay i-share ko po sa inyo ang aking experience or paano nga ba ako nag-umpisa as BA. So, dito po sa aking channel ay welcome po kayo dito sa ating BA Talks by Mary Malonzo. Ayan. So dito pag-uusapan natin kung paano nga ba tayo maging isang virtual assistant. Yan po yung tinatawag nilang BA, no? So virtual assistant ay ito po yung parang ikaw ay isang sekretarya ng isang kumpanya o kaya ng isang tao via online lang, no? So paano nga ba ako nag-umpisa as BA, no? So, welcome po kayo dito. At pag hindi pa po kayo nag-subscribe, mag-subscribe na po kayo sa aking channel. Okay. So, ito po yung first video natin at i-share ko po sa inyo kung paano ba ako nag-umpisa sa virtual assistant. Okay. So, before po ay hindi pa ako naging virtual assistant. Ang trabaho ko po ay isa po akong sales promo. So, ito po yung mga sa mall, no? So, promodizer or sales promo or endorser or isa kang ambassador or isa kang ano pa ba? Maraming tawag. Pero, ang kalabasan lang noon ay isa kang sales. Sa sales ka. Okay? So, ang nangyari po ay nag-umpisa kasi ako, bata pa lang ako. Mahilig na talaga ako sa tinda-tinda, magtinda-tinda. Ngayon, so nangyari ay pagka-graduate ko po ng high school, hindi na po agad ako nakapag-aral ng college. Ngayon po, ang nangyari po, high school graduate lang po ako. So, last March 4 pa lang po ako nag-graduate ng college. Ano po? So, ngayon po ay tayo na po ay BSBA, major in marketing management, graduate na tayo. So, sa pagiging virtual assistant po ay hindi po kailangan ang degree, no? Unless po kung ang kailangan po nila is accountant, nurse, medical, kung ano man yung sa medical, more on ganon, architect or engineer. So, hindi po nila kailangan yung degree, no? So, napakaganda ng opportunity na yun, no? So, ngayon po, ako po ay naging, tawag dito, ako po ay naging virtual assistant since 2014, no? So, paano ko nalaman yung pagiging virtual assistant? Way back po nung 2013 ay umuwi po kasi ako sa Aurora, taga doon po ako, no? So from then po mahilig na po kasi ako mag-business, no? So nagtitinda po ako ng mga DIY products like mga bags, galing po sa mga scratch, galing sa mga basurahan, mga ganon. So yung mga pinaggamitan ng drinking straw, yung mga ganon. Gumagawa na po ako noon. Ngayon, umuwi ako, nakita nung pinsan ko yung produkto ko. Sabi ng pinsan ko ay, ate, picturean mo yung mga bags mo, tapos i-post daw sa Facebook, no? So, hindi ko naman alam yung Facebook before. Hindi ko po alam. That time, ang grade na po ng panganay na anak ko is grade 5 ata or grade 6 nung time na yon. Pero, hindi po ako tech savvy or hindi po ako marunong sa technology noon. So, pero nung after graduation ko kasi ng high school ay nag-enroll po ako sa STI ng computer programming. Pero, hindi ko po naituloy yun kasi nga wala po akong pan-tuition. Kasi nga po ay, ako po ay self-supporting lang, no? So, yun po yung nangyari. Ang ginawa ng anak ko, pinag-create niya ako ng Facebook account ko, no? Pas, yung mga pinicture-picture po namin na mga
na mga tawag dito, na mga bags, doon ko po tinitinda sa Facebook, sa social media, no? Ngayon po, ang nangyari ito, sabi ng pinsan ko, yung pinsan ko na yon, nandito lang siya sa Bulacan, si Ellen. Sabi niya, ate, try mo yung website na upwork.com, sabi niya. So, ako, ang ginawa ko, doon sa cellphone ng asawa ko na galing sa company yon. Nagtatrabaho pa siya before sa company. Driver siya ng, nakalimutan ko kung anong, race pala. Sa race siya. Ang kumpanya naman nila ay mga sa manok, no? Chicken, mga ganyan. Nagbibigay sila ng mga gamot sa farm. Kasi yung boss niya is doktor, no? So ngayon po, ang mangyari, dahil hindi naman po siya sanay noon sa touchscreen. Bago pa lang din yung touchscreen, sanay tayo sa mga pindot-pindot lang na ganyan. So, ang ginawa po namin, hiniram ko po yon. Hindi niya po dinadala yung cellphone na yon. Iniwanan na lang niya sa bahay. Sa madalit sabi, ako yung gumagamit. Ngayon, nung sinabi nga nung pinsan ko, ay pwede daw na gamitin yung cellphone. So, ginamit ko po yun. Nag-research po ako. And then, nag-start na rin po tayo sa pagiging virtual assistant nung after December kasi may nakukuha silang bonus, no? So, ang nakuha niya pong bonus is 7,000. Ngayon, yung 5,000, kinuha ko po, pinambili ko po ng computer. So, yung computer na yon, kung natatandaan nyo po, ang computer po noon ay mura lang, super mura lang talaga. Alam nyo ba yung mga second hand na computer na yung mga luma, as in luma na talaga sila na mga tinitinda lang doon sa intersection dyan sa may sa amin, dito sa San Fernando, Pampanga, Tapos, bumili ako noon. Tapos, nung time na yon, kasama ko pa si Edward, yung pamangkin ko. Sabi niya, ate, magpa-internet tayo. So, naghati kami doon sa 500. Naghati kami. Ay, sa 1,000, tag 500 po kami. Ngayon po, ang nangyari, nagpakabit kami ng internet. Globe siya. So, 1,000 lang naman yung DSL na. So, ang ginawa namin, nagko-computer na kami, ko-computer. As in talaga, pag nag-computer ka, wala kang matatrabaho sa bahay. As in, wala kang matatrabaho. So ako, dahil nga binigay niya sa akin yung website, yung upwork.com, nag-start na po ako noon. Nag-start na ako, nag-create po ako ng account ko doon, nag-sign up ako, tapos naglagay po ako ng mga skills, at saka naglagay po ako ng resume ko. So, yun lang naman yung kinailangan, no? So, after ilang months na pagbabrowse ko, nung time na yun, wala pang bayad ang Connex, no? Hindi po binabayaran ang Connex. Want to sawa ka talaga na mag-apply. Hala, sige, apply. Kailangan marami kang ma-send na application everyday, gano'n, no? So, ganun po nag-umpisa yung aking pagiging BA, no? So, ngayon po, ang nangyari, mayroon po akong naging icebreaker doon, no? Napakalaking impact, napakalaking tulong, napakalaking pagbabago sa buhay ko. Okay? So, ang naging impact po noon ay nakatry ako na magsahod ng 1 linggo ng 15,000. So, di ba? Ang ganda, no? So, yun yung naging start. Alam nyo kung ilang buwan bago ko nakuha yung icebreaker ko na yon? After 3 months. Kasi, December 2014 po ako hindi ko lang po mawari kung anong date, no? Hindi ko matandaan
kung anong date yun. Pero I think mga December 10, ganun. O December, alam ko na, December 13, after ng birthday ko. After po ng birthday ko. December 13, 2014 po pala yun. O, yun. Tapos, ang nangyari, nag-sign up na po ako. Nag-sign up na po ako. Ayan. Kinumpleto ko po kung ano po yung nakalagay po doon sa, kung ano po yung hinihingi niya. So, kailangan mo mag-upload doon ng ID, kailangan mo mag-upload ng picture, kailangan mag-upload ng resume mo. So, yun po yung nangyari. So, ang ginawa ko po, ay nag-apply ako. Nung time na yun, alam nyo ba, walang-wala kami. Nung time na yun, as in, wala akong trabaho. Yung asawa ko din, ganun din. Ang trabaho niya, mayroon naman, nagda-drive siya, pero kulang sa amin. Kasi ang sinasahod lang niya sa every 15 days ay almost 5,000. Something ganon. Basta ang sahod niya siguro no time na yung mga 15,000. Nga ganon. O kaya 10, 12, ganon na. So, siyempre kakaltasan pa sila. Mayroon pa silang SS, mayroon pa silang ganyan. So, ako naman, nandun lang ako sa bahay. Pero, gumagawa po ako ng mga handicrafts. Kumbaga, hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Hindi pa rin ako nawawalan ng income kahit papaano naman. Kaya lang, nung time na yon, wala kaming gas. Napuputulan kami ng kuryente, pati tubig, gano'n. Doon pa kami nakatira sa Santo Rosario Homes, sa Mexico. Ngayon, anong nangyari po ito? Apply sa computer, no? One time, may nag-hired na sa akin. Ayun na. So, yung nag-hired sa akin, December 13 ako nag-sign up. January, February, March, April po ako nagkameron ng first client and icebreaker sa Upwork. 20, ano pa yun? Napakatagal na. 2015. Di ba? So, noong time na yun kasi wala kaming walang bayad ang Connects. So, every send mo ng basa ka lang kung fit all sa'yo. Ay ako po, ay hindi ko alam kung mag-fit sa akin. So, anyway, so yun naging start ko. So, sa susunod na mga video po, ay pag-uusapan naman natin yung mga skills, kung ano nga ba yung mga pwede nating pwedeng mga maging skills mo sa pagiging BA. So, madami po kasing pwedeng maging skills, no, sa pagiging virtual assistant. Yung pag-post, yung FB posting mo lang, social media ka na nun. Yung pag-e-edit ng video editing ka na nun. Yung paglalagay mo ng mga details sa mga Excel or spreadsheets or Word docs, data entry ka na nun. At kapag ikaw naman po ay ako kasi ay real estate virtual assistant ako. So, yung mga experience natin dito sa Pilipinas na mga naging trabaho natin ay posible din po na maging skills natin as virtual assistant. So, tutok lamang po kayo dito sa ating YouTube channel at isubscribe niyo po ang aking channel at i-click niyo na rin po ang notification bell. Okay? Para sa ating newly upload ay magkakameron po kayo ng tawag dito ng notification kapag nag-upload po ako ng bago. At kung hindi pa po kayo nag-subscribe sa ating channel ay mag-subscribe na po kayo para ma-update po kayo sa lahat ng video na ibabahagi ko po dito sa ating BA Talks by Mary Malonzo. At magkaroon din po kayo ng tawag dito idea kung paano nga ba maging isang BA, kung paano nga ba
na-survive at kung paano nga ba natin napasok yung mundo ng pagiging isang virtual assistant. So, ayun mga suki ko at mga mami, mga ka-VA dyan at sa mga gusto pong kumita ng pera sa online. So, dito sa channel ko na ito ay ibabahagi ko po sa inyo kung paano po kayo kikita, no? Kung paano nyo po i-overcome yung takot, yung takot sa interview, paano nyo po i-overcome kung paano ba pag in-interview na kayo, ano na nangyayari sa inyo. Kung kagaya ko din ba kayo na pinagpawisan, tagatak ang pawis, butil-butil, yung mga so, sa English, no? So, kailangan marunong tayong mag-English, hindi man po fluent, pero marunong po tayong umintindi, marunong po tayong intindihin kung ano po yung sinasabi nila, marunong po tayong magbasa, marunong po tayong makinig. Okay? So, yun lamang naman po ang kailangan. Hindi naman po kailangan na ikaw ay degree, ikaw ay master, ikaw ay doctorate. Hindi po. Sa ibang bansa po kasi, ang mga foreigner, as long as nagkakaintindihan kayo sa English na maliit na yan, sa English Carabao natin, ay pwede po kayong maging isang virtual assistant. Huwag po kayong matakot kung Inglesero po yung inyong kausap, no? So, as long as marunong po tayong sumagot doon sa tanong nila at sinasanay ko nga rin yung aking dila. Kasi before po, nung bago-bago po ako sa industry ng BA, ay tumatanggap po ako ng calls. Ito po yung call center ka, gano'n, no? But noong nagkameron po kasi ako ng client na non-voice na, parang natigil yung tongue twister ko. So, parang pag English ko niyan, parang matigas na siya. That's why po, ang ginagawa ko naman ngayon ay nagtatang twister ako, nagbabasa ako ng mahabang English, tapos ini-English ko yung sarili ko, binibidyo ko yung sarili ko. Something ganon. Pero, hindi pa rin tayo pumapasok ngayon sa mga BPO company, no? So, ako po ay isang independent contractor po kasi before. That's why po ay hindi po ako nakatry na mag-BPO company. Pero ngayon, parang gusto ko rin pong pumasok sa isang BPO company kasi, syempre, maraming mga matutunan ka din dyan. Hindi po kamukha pag sa BA ka, tapos ikaw po ay independent contractor or yung tinatawag na freelancer, ay tawag dito, ikaw lang sa sarili mo yung nag-guide. Unlike po pagka BPO ka, ikaw ay mayroong guide na mayroong kayong team leader, mayroong kayong manager, mayroong kayong company boss, mayroong mga ganon-ganon, no? So, parang sa ano ka din yan. Kumbaga parang pagka nagtrabaho ka sa labas ng bahay, parang meron ka rin kamukha sa mall, no? Sa mga mall, merong supervisor, merong manager, merong team leader, merong pinakamataas pa, ganun. So, ganun din siguro sa BPO. Hindi ko lang po alam kasi hindi ko po na-try. Pero gusto ko po at open po ako mag-try sa BPO. Sa ngayon po ay sumusubok naman po ako. So, sa lahat po ng nagugusto na matuto at nagugusto na kumita ng pera via online, tumutok po kayo dito sa aking channel, i-subscribe nyo po. At ayun, para sama-sama po tayo magpayaman. Okay, thank you so much po and God bless you all.